A pleasant day to each and everyone. So in this video, we will be discussing about hypothesis testing applied in educational research. Okay, so the one that you're seeing right now on your screen is the cover of the ebook copy of our book entitled Statistics for Research, published last 2021. If you want to purchase a copy of the book, we have ebook and physical copy. Feel free to message me and I will provide an email on the comment section below. Okay, so let's start with our lesson. So recently, there's been a lot of people asking me kung ano yung gagamitin nila statistical treatment interaction research. And then I told them that there are 4 basic statistical treatment used in action research and in other researches na kailangan ng hypothesis testing. First, we have yung t-test na nahahati sa dalawa. We have the independent samples t-test and the dependent samples t-test. Hindi lang ito yung mga uri ng t-test. Meron pa, hindi lang ito yung uri ng mga hypothesis testing or ng mga statistical treatment for hypothesis testing. It just so happen na ito yung mga pinakagamitin sa lahat. So we will be discussing only 4 pero meron pang iba. Okay, so first, alamin natin kung ano yung pinagkaiba ng mga statistical treatment na ito para alam natin kung ano yung dapat natin i-apply sa ating mga research. First, we have the independent samples t-test. So, kaya siya tinawag na independent sample because they are independent. Pag sinabi natin independent, hindi siya, wala siyang kinalaman sa ibang group. Mag-isa lang siya. So, isa independent samples t-test, basically, ito yung ginagamit natin sa statistical treatment kapag meron tayong 2 groups na hindi magkatulad. For example, gagamitin mo ito kapag halimbawa ikaw ay may control group at experimental group. Halimbawa, meron kang ginawang intervention material. Ngayon, gusto mong malaman kung magkaiba ba yung magiging performance ng mga bata o ng mga estudyante dun sa ginamitan mo at sa hindi mo ginamitan ng intervention material. Sa mga hindi mo ginamitan ng intervention material, we call them the control group. While yung ginamitan mo naman, we call them the experimental group. So, yun yung isang use nun. Kapag meron kang groups na ginamitan ng intervention material at hindi ginamitan ng intervention material. Another one is, halimbawa, meron kang parehas mo namang ginamitan ng intervention material pero magkaibang group. For example, section 1, section 2, o kaya naman, isang grupo ng mga ABM, isa naman gas. So magkaiba silang group. So ang gagamitin natin dito ay yung independent samples t-test. So another one is the dependent samples t-test. Ginagamit natin ang dependent samples t-test kapag may isa lang na group, same group, pero different point in time. Anong ibig sabihin nito? For example, ikaw ay nag-pretest. After mo mag-pretest, gumamit ka ng intervention material, tsaka ka nag-post-test. So may dalawa kang point in time. We have the pretest and the post-test. Pero isang uri lang o isang group lang ng mga bata o ng mga respondents. So dependent samples t-test ang gagamitin mo. So again, same group dapat kapag dependent samples t-test. Hindi pwede yung different group tapos iba yung pinag-pretestan mo sa pinag-post-testan mo. Hindi pwede yun. Dapat dito sa dependent samples t-test, same group lang, different point in time. Ano pa example nito? Same na mga bata, same na section. We have the first quarter and the second quarter grades. So, yun ang gagamitin mo. Dependent samples t-test. Kasi isang bata lang or isang group lang ng mga estudyante, pero magkaibang time. So, normally, pinakagamitin to kapag ikaw ay nagpi-pretest at post-test. Yung may pretest at post-test yung iyong data. So, next naman ay, let's go to the ANOVA or the analysis of variance. So, ANOVA ay tinatawag din na F-test. Huwag tayo malilito mamaya. No? Kasi sa t-test kasi nakalagay doon t-stat or t-value. Kasi t-test siya. Ngayon sa ANOVA, baka naghahanap kayo ng a-value or kaya a-stat. Walang ganon. We only have F-test. Kasi ang F-test po ay isa pang tawag sa ANOVA. So, kaya siya tinatawag na F-test dahil in-honor natin si Sir Ronald Fisher. Okay.
So meron tayong dalawang uri ng ANOVA or analysis of variance. We have the one-way ANOVA and the two-way ANOVA. So basically, ang one-way ANOVA ay ginagamit natin kapag more than two groups or two or more groups ang meron tayo na hindi naman related sa isa't isa. So for example, kanina di ba nabanggit natin na meron tayong section A, section B. Dalawang groups, so ang ginagamit dito ay independent sample state test kapag dalawang group. Ngayon, kapag sumobra ka na sa dalawang group, for example, you have the section A, section B, section C, one-way ANOVA na po ang gagamitin natin. So hindi lang naman sa section-section. For example, gumamit ka ng intervention material. For example, sa group 1, ang intervention material na ginamit mo, halimbawa ay technology-based. Sa group 2, ang ginamit mo naman, for example, ay mga self-learning kit and other printed materials. And for example, sa group 3 naman ng mga estudyante or respondents, ang ginamit mo naman halimbawa ay independent learning. So, tatlong groups ang meron tayo. Tatlong magkakaibang groups. So, one-way ANOVA ang gagamitin. Kapag naman, for example, ang meron ka ay dalawang categorical variables, ay two-way ANOVA ang gagamitin. Ano po yung ibig sabihin ng two categorical variables? For example, ganito. Meron kang grupo na ginamitan ng intervention, dalawa. So halimbawa, may grupo ka ng ABM, tapos may grupo ka ng student. So yung una mong categorical variable sa kanila ay yung kanilang strand. So isa pa lang yon. Ngayon, gusto mo rin makita yung pinagkaiba ng performance, halimbawa yung mini-measure natin. So performance ng ABM, performance ng STEM. Kaso, hindi lang doon. Gusto mo pang malaman kung ano yung pinagkaiba sa grade 11 at grade 12. So, meron tayong strand, yung unang categorical variable mo, tapos meron tayong grade levels. So, yun. No? So, meron pa, pwede pang example, halimbawa, section A and section B, yun yung unang mong category. And then, we have male-female. So, two-way ANOVA ang gagamitin. Kapag ganung may groups ka na, tapos sa dalawang group na yon, meron ka pang subgroup, kumbaga, sa madaling sabi. So, two-way ANOVA tayo. So, now, na-gets na natin kung ano yung apat na pinakagamiting mga statistical treatment. Again, those are not the only statistical treatment that we have. We have more than two. We have more than 4 statistical treatment. It just so happen na itong apat na to ay pinakagamitin. So, let's have a short recap para bago tayo mag-solve. So, again, ang independent sample test ginagamit sa dalawang magkaibang group na hindi related sa isa't isa. Example, dalawang section na magkaiba o kaya naman same section kaso hinati mo sa dalawa. Yung isang group, sila yung makakatanggap ng intervention or experimental group, isa namang group ay hindi makakatanggap. Hindi makakatanggap. So, control group yon. So, magkaiba silang group. Independent sample test ang gagamitin. Kung same group, same na grupo ng mga bata, same section, pero different point in time, dependent sample test. For example, may pre-test ka, may post-test ka, same na bata lang naman, so dependent sample test ang gagamitin. One-way ANOVA, gamitin natin kapag more than 2 groups na tayo. So for example, meron ka section A, section B, and section C. So tatlong groups. Two-way ANOVA naman kapag meron kang 2 categorical variables for your data. For example, merong dalawang group. We have the section A and section B. Tapos, gusto pang malaman yung pinagkaiba sa male and female. So meron ka ng section na unang variable mo, and then meron ka na another one for their gender. So, ito, tatandaan natin, sa hypothesis testing, ang tinetest po natin ay null hypothesis. Sa madaling sabi, pag sinabi po nating null hypothesis ay walang epekto. So kahit na feeling natin may epekto yung ating intervention material, lagi nating i-state sa ating hypothesis, lalo na kung magte-test tayo ng hypothesis, na wala siyang epekto. Nalagay natin yung null, walang pinagkaiba, yung significant difference. So, ibig sabihin, kung tayo ay gumamit ng intervention material, sa hypothesis natin, ina-assume natin na wala naman talagang pinagkaiba
yung performance ng bata before and after the intervention. So yun lang ibig sabihin ng null. Ano? Walang epekto. So kasi pag mamaya nag-test tayo, ito yung magiging basis natin for the interpretation of the data. So laging naka-null hypothesis po tayo. So laging walang epekto, walang pinagkaiba. So ano po bang ibig sabihin kapag inaccept natin yung null? Kasi ito yung magiging decision natin. Dalawa lang naman yan. Either you accept the null or you reject the null. Pag sinabi natin accept the null, tinatanggap natin na wala talagang pinagkaiba. So yun po ang pinagkaiba ng accept and reject. Again, pag sinabing accept, tinatanggap natin na walang pinagkaiba yung resulta ng performance, kung ano man yung mini-measure natin, wala siyang pinagkaiba. Maaring sa pretest at post-test walang pinagkaiba, or sa group A, sa group B, walang pinagkaiba. Pag sinabi naman natin reject the null, hindi natin tanggap na walang pinagkaiba. So, ibig sabihin to, mayroon. Kasi di nga natin tanggap na walang pinagkaiba. So pag sa reject the null po, ibig sabihin nito, may epekto, may pinagkaiba. Okay? Ito pa po dapat natin tandaan. So, karaniwan kasi, may mga researchers na ginagamit nila yung p-value in interpreting the data. Okay lang din naman yun. Same lang din naman yung magiging interpretation natin. So, we have p-value and the t-stat kapag tayo ay nag-i-interpret ng data. So, una, kung tayo sa t-stat. Yung t-stat po ay tinatawag din na t-value or the value of the t, kung ano yung na-compute natin. So kapag yung t-stat natin ay mas mataas sa critical t, rejected ang null. Kapag naman po ang baliktad naman siya sa p-value. Kapag naman po ang p-value ay mas mababa sa alpha na sineset natin, karaniwan we set it to 0.05, ay reject ang null. So magkabaliktad siya. Ano? Kapag ang t-stat ay mas mataas kay critical t, reject the null. Pero kapag ang p-value naman ay mas mababa kay alpha, saka siya magre-reject ng null. So baliktadan lang yan. So kung ang t-stat po natin ay mas mababa kay critical t, accepted ang null. So ganun din kay p-value. Kabaliktaran, accept. So ibig sabihin, kapag ang p-value ay mas mataas kay alpha, accepted ang null. So dahil Excel po ang ating gagamitin sa ating computation, dahil mas madali ang Excel at karamiwan, halos lahat naman ng ating laptops and computer may Excel. So Excel po ang ating gagamitin para mas madali tayo mag-compute. At hindi na tayo magpa-purchase pa ng anong mga software like SPSS. Dahil meron naman si Excel. So una, we open the file. Andito po yun sa pinakataas. So click natin. Ayun, yun po yung lalabas kapag click natin ang file. Number 2 is we click on option sa pinakababayan ng file. So ulitin natin, click the file, option sa pinakababa po, ayun. May lalabas po tayong window na ganito. So sa window po na to, number 3, or step number 3 ay click po natin ang add-ins. Ito po sa gilid. At hanapin po natin yung analysis toolpack dahil ito po yung gagamitin natin for data analysis. Kapag po hindi natin ginawa ang step na ito, hindi po tayo makakapag-compute. So, click lang po natin yung analysis toolpack. Then, punta po tayo sa baba. May makikita tayong manage. Make sure lang po na ang nakalagay ay Excel add-ins. Then, we click on go. Okay, pag lumabas na po itong window na to, click lang po natin yung dalawang box sa tabi ng analysis toolpack tsaka analysis toolpack VBA. Then, we click on OK. Kapag po nagawa na natin ito, mapapansin po natin na pag pumunta tayo dun sa taas, sa data, may bagong button po tayo sa gilid na tinatawag na data analysis. Yun po ang gagamitin natin sa pagko-compute ng ating data. So, let's start. First, let's try sa independent samples t-test. Ang independent samples t-test po, katulad ng nabanggit natin kanina, ay ginagamit kapag mayroon tayong dalawang magkaibang group na hindi related sa isa't isa. So, for example, meron tayong group na dalawa, yung control group at experimental group. Halimbawa, ikaw ay gumawa ng intervention material, tapos yung intervention materials mo ay meron grupo na hindi makakatanggap ng intervention material mo, pwedeng traditional teaching lang siya. So, yun yung ating control group. At meron ka namang group na makakatanggap ng intervention material. For example, ang ginamit ng intervention material ay technology-based intervention material. So, experimental group ang tawag sa kanila.
sa mga makakatanggap ng ating intervention materials. So let's start. First step po ay click lang po natin yung data. So balik po tayo sa home para makita natin. So sa pinakataas, sa home bar, hanapin po natin yung data. Ito. Pag nahanap na po natin yung data, click on data. Then after natin maklik yung data, punta po tayo sa pinakagilid sa data analysis. Click lang po natin yung data analysis at may lalabas po na window dyan. So while waiting, ayan. Ito po yung lalabas natin window. Dahil independent samples test po ang ating ginagawa, punta lang po tayo sa pinakailalim. So, t-test. Tapos po, i-click lang natin ang t-test two samples assuming unequal variances. So, t-test two sample assuming unequal variances, then click OK lang natin. Yan po ang i-click natin kapag po tayo ay gagamit independent samples t-test. So, we click on OK. So, may nakalagay po dyan, variable 1 range. So, click nyo lang po yun. Then, i-highlight nyo po yung una yung variable. So, for example, we have the control group. Kung mapapansin nyo po, hinighlight ko din pati yung title na control. Kapag po hinighlight nyo yung title, pakiclick po yung box na labels. Okay? Kapag hindi nyo naman po hinighlight yung labels, yung label niya na control, huwag nyo pong i-click yung label. Then next, we have the variable 2. Click nyo lang po yung lagayan na yon. Then i-highlight na po natin yung sa another group. After po nyan, hypothesize mean difference po natin. Lagyan po natin ng value na 0. Tapos ang alpha po natin o significance level, ang pinakagamitin po natin ay 0.05. So ito na lang din po ang gamitin natin. So, click po natin yung output range pag ready na po tayo mag-compute. And then click po natin itong box na to kasi dito po malalagay yung ating data. Pag na-click na po natin to, hanap po tayo ng pwesto sa ating worksheet kung saan po natin gusto lumabas yung pinaka-data. So ako po, halimbawa, gusto ko po dito. So pag po may lumabas na doon na value, click natin ng OK. Okay. Lalabas na po yan. Yan na po yung computation ng ating independent samples t-test. Baka po nalilito tayo, napakarami naman pong number niyan. Ano po yung kailangan namin kunin? So, ang kailangan nyo lang naman tandaan dyan ay t-stat. Dahil ang t-stat po ay ito yung t-value. And then, t-critical na two-way. So, two-way po ang ginagamit natin because hindi naman po natin sinabi kung ano ang direction ng ating data. So, napansin nyo, meron tayong negative na value. Tandaan po natin sa ating hypothesis testing, kapag po tayo ay gumagamit ng two-way, ang atin pong kinukuhang t-stat ay absolute value. Kapag po tayong malito sa word na absolute value, ang ibig sabihin lang po nito ay yung value niya, tanggalin nyo lang po yung negative sign. So dito nakalagay negative 1.14947. So kapag kinuha natin yung absolute value, magiging 1.14947. Tinanggal lang po yung negative sign. So, ang ginagamit po natin decimal places ay 2. So, we will only get the 2 decimal places. So, assuming na 2 decimal places and absolute value, ang t-stat po natin ay 1.15 kasi na-rounded off, no? So, we have 1.15 ang ating t-stat. At ang ating t-critical naman po ay 2.05. Ngayon, kung napapansin nyo po yung ating diniscuss kanina, nilakalagay din po sa taas, kapag po ang ating t-stat or t-value ay mas mataas kay critical t, ibig sabihin po nito ay rejected null. So tingnan po natin. Ang t-stat po natin ay 1.15, ang critical value po natin ay 2.05. So ibig sabihin po ay mas mababa si t-stat kumpara kay t-critical. So ibig sabihin, hindi po siya rejected kasi mas mababa. So ibig sabihin po nito, we accept the null. So walang pinagkaiba. Actually, makikita na rin po natin kung mapapansin niyo yung mga data natin sa controlled and experimental, halos magkakamukha naman talaga. Hindi siya 100% magkampa, pero halos.
magkakamukha, magkakalapit yung scores. So, kaya siya naging accept the null. So, walang epekto. So, kung gagamitin po namin yung p-value, wala naman po nakalagay dyan kung ano yung alpha. Kung mapapansin niyo po, walang nakalagay na alpha. Pero kanina, binanggit ko po na yung alpha ay sinet natin na 0.05. Kung naalala nyo, yung kinlik natin kanina. So, for example, two-tailed ang gagamitin natin. 0.26 ang ating p-value. So, 0.26 ay compared sa 0.05, mas mataas siya. So, kapag ang p-value ay mas mataas kumpara kay 0.05 na sinet natin kanina, accept na natin. So, tama naman. So, kahit t-stat po ang gamitin natin or yung p-value, parehas na accept na lang ang magiging resulta. So, sir, ngayon alam na po natin yung pinaka-data natin. Ano ngayon, paano natin yan ipe-present kapag gagawa na tayo ng research? So, meron po ako ginawang table dito sa gilid. So, for example, ang variables na to ay halimbawa ay, let's say, yung controlled experimental natin ay academic performance in science using technology-based instruction. So, halimbawa, yun yung variable natin. So, yung t-stat natin, kung maalala nyo, ay 1.15. So, ilagay lang po natin 1.15. Tanggalin na po natin yung negative sign kasi absolute value kinukuha. Then, after po nun, kunin natin ang degrees of freedom. Yun po ang ibig sabihin ng DF na yon. So, nakalagay naman po dito, 28. So, ipunin lang natin. Then we have the T-critical or the critical T. So, 2.05 rounded off. Lipat lang natin siya. So, dahil ang ating T-stat ay mas mababa kay T-critical, ibig sabihin po nito, accepted ang null. So, lagay nyo lang po. Accept the null. Ngayon na nalagay na natin, accept the null, anong interpretation ito? Kapag po accept the null, walang significant difference. So, there is no significant difference. So, magiging interpretation po na to, kung technology-based yung ating ginamit na instruction, walang pinagkaiba, gumamit man tayo ng technology o hindi. So, yun po ang magiging result nito. So, next naman po, gumamit tayo ng dependent samples t-test. So, katulad ng ginawa natin kanina, we click on data, then click on data analysis, and then, kapag po dependent samples t-test ang gagamitin natin, kung maalala niyo po sa discussion natin kanina, ang dependent samples ay tinatawag din po paired t-test. So, click on t-test paired to samples for means. Then, click on OK. Same step. Click natin yung box na ito, then i-highlight po natin yung ating data for the first variable, and then the other data for the other variable. And then we click on label kasi po sinama natin sa highlight ang label. Then we click, we type 0 for our hypothesized mean difference. Then, alpha po natin ay 0.05. Set na po natin to dahil ito yung pinakagamitin. Click the output range and then click natin itong box po na ito. Then, click tayo ng place sa ating worksheet kung saan natin gusto makita yung ating result. So ako halimbawa gusto ko dito. So I will just click OK. Now lalabas na yung ating result. So ilagay na natin yung ating data. Tandaan natin, again, kahit negative ito, ang kinukuha po natin ay absolute value dahil two-way ang ating gagamitin. So for example po nito ay pre-test at post-test po ito. So, for example, gumamit tayo halimbawa ng intervention. Academic performance using strategic intervention material. For example lamang po. So, ang t-stat natin ay 3.44. So, lagay lang po natin. Then, ang ating pong degrees of freedom ay 9. Palagay na rin po yun doon. Ang ating critical T or T critical, dahil two-way po ang dating gagamitin ito sa baba, 2.26. So, sulat po natin. Okay.
ang ating pong T-stat ay mas mataas kay ating T-critical. Ibig sabihin po nito, rejected ang ating null. Again, tandaan lang po natin, kapag mas mataas si T-stat kay ating critical T, rejected ang null. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin kung rejected ang ating null? So kapag rejected po ang ating null, may significant difference. May epekto, may pinagkaiba. So there is a significant difference between the pretest and the post-test of the learners. So for example nito, kung tayo ay gumamit ng strategic intervention material or SIM, so ibig sabihin po nito, may epekto. May epekto ang ating intervention material sa mga bata. So yun po ibig sabihin nito. So kung babalik tayo dito, kanina accept the null. So kaya walang epekto. Dito naman, dahil tayo ay rejected, ang null natin, may epekto. So actually, makikita nyo rin naman halos sa result, sa data natin, pansinin nyo. So itong bata na ito, mula sa 34, naging 45 ang score, so tumaas. 22, naging 38, 50, naging 52, 27, naging 48, 37, naging 25. Although ito, pabaliktad, pero ang tinitingnan kasi niyan ay pangkalahatan. Ano? 41, 39, 24, naging 51, 19, naging 46. So makikita na natin more or less, talaga naman tumaas. No? So may epekto. Kaya rejected na. Now, let's go to one-way ANOVA. So, dito halimbawa may tatlo tayong group. So, gumamit tayo halimbawa ng different modalities of learning sa tatlong section. Unang section halimbawa ay nag-online class. Ikalawang section ay traditional face-to-face sa classroom. And yung ikatlong section naman, independent learning. Halimbawa, may pinauwi kang materials or something. So, meron tayong tatlong groups dito. So, same lang, click po natin yung data. Then data analysis. So one-way ANOVA po tayo, hanapin lang po natin ang ANOVA single factor. So click lang po natin. Okay. Then i-highlight po natin ang ating data. So kung mapapansin niyo po, hindi ko na highlight yung pinaka-label niya, kaya hindi ko na po i-click yung label. So alpha po natin ay 0.05. Then output range ay click lang din po ulit natin. Tapos hanap tayo ng gusto nating pagpwestuhan ng ating result. So, halimbawa, gusto ko dito. So lalabas na yung ating result. So ang titingnan lang po natin dito, ito nasa baba. Yung F value, ito po yan. Highlight natin. At yung F crit or F critical. Or critical F sa madaling salita. So, may p-value din siya, katulad ng t-test. And same din naman yung magiging result nun. So, lagay muna natin yung result sa ating table para alam natin madali tayo makakapag-present ng data. So, for example, so F-stat natin ay 3.38. Ni-round off po natin siya. Ano? And degrees of freedom natin ay 27. Actually, ang degrees of freedom po natin ay 29 dahil nandun po yung total sa baba. Ano? So, 29 siya. Then, we have the F critical, 3.35. Lagay lang po natin. Then, decision. So, katulad siya ng T-stat. So, same lang naman po ang decision sa T-stat at sa F-stat or sa T-test at F-test. So, for example, 3.38 saka 3.35. So, mas mataas po ng konti, 0.03. Mas mataas ng konti si F-stat kumpara kay F-critical or critical F. So, ibig sabihin nito, rejected na rin. So, lagay po natin, reject the null. So, interpretation po niyan ay kapag reject, may epekto, may significant difference. So, lagay natin, there is a significant difference. Okay, so halimbawa po ito ay nakita naman natin na different modalities. So, halimbawa variable natin ay academic performance in different modalities or utilizing different modalities.
So dahil rejected ang null natin, so madaling sabi, ibig sabihin lang po nito na mayroong pinagkaiba-iba ang resulta ng academic performance ng mga mag-aaral sa iba't ibang modalities. Okay. Ngayon naman ay di tayo sa two-way ANOVA. So, kung mapapansin nyo sa ating data, meron tayong hands-on and lecture, tapos meron pa tayong may email. So, for example, yung data natin ay gusto nating malaman kung may significant difference ba yung attitude or yung perception ng mga bata sa, for example, sa computer. So, itong group na to, sila yung mga nasa group ng hands-on, ito naman yung puro lecture. So, tapos meron pa siyang subgroup na male and then female sa gender niya. Okay, so same lang. Punta po tayo sa data. Then, we click on data analysis. Hanapin lang po natin yung ANOVA two-sample or two-factor with replication. Click on OK. Then, dito sa box po na to, i-highlight natin yung ating data. So, lalagay po natin, we have 2 rows per sample because meron tayong hands-on lecture, male and female. So, tignan lang ko siya. So, yung ating alpha ay 0.05 na ito yung karaniwang ginagamit naman na. Then, sa output range, na tayo ng pwesto na ating gustong paglagyan. So, okay. So, ito na yung ating data. So, kung papapansin nyo, medyo mas marami siya. So, ito lang naman ang kailangan natin pansinin dyan. Itong tatlo na ito. So, we have this. Highlight natin. And the F critical. So, dito, yung una natin ay ito yung gender. Okay, so itong grupo na to, itong una, ito yung sagot dun sa gender to attitude. So, attitude yung pinaka-data yung mini-measure. So, ito yung significant difference ng gender and attitude or significant difference ng attitude depende sa gender, male ba or female. Yung next naman ay yung naka-hands-on tsaka naka-lecture kung babalikan po natin. Ito yon. Yung kanina, ito po siya. Yung sa male-female, yun yung sa gender and dito, yung score nila dito ay yung attitude, halimbawa nila or perception nila sa paggamit ng computer class or sa computer class. Next naman, yung ikalawang data, ito naman yung section. Anong section? Yung group na naka-hands-on, saka group na naka-lecture. So, for example, section and attitude nila dun sa computer class. And then, we have the interaction. Sa interaction, ito yung pangkalahatan na interaction ng gender, ng section sa attitude. So, kaya siya ito, parang magiging overall ito. So, punta tayo sa ating table. So, lagay natin sa variable. So, una, we have gender and the attitude. Kung nakaka-apekto ba yung gender nila sa attitude nila sa computer class. Dito naman, kung nakaka-apekto ba yung section nila, kung sila ay naka-hands-on or naka-lecture class sa kanilang attitude sa computer or sa computer class. And in this one is their interactions. Okay. So, dun tayo sa una. Kakopy lang natin ito para madali natin makita sa taas para hindi tayo pabalik-balik. Okay. So, yung unang table, yung F-stat niya is 2.33. Dalawa, we have 3.76 rounded off. And then yung tatlo, yung interaction is 3.58 rounded off din. Degrees of freedom nila ay nakalagay naman ito. So we have 3, we have 1, and we have 3. Pero actually, pwede rin natin lagay na overall na sila na 15. No? Pero, para hindi tayo malito, sige, yung degrees of freedom nila ang gamitin natin. So, F critical, we have 4.07 rounded off ito. 5.32 rounded off din. And we have 4.07 rounded off din po siya. So,
kamukha nung pag-i-interpret natin kanina dun sa ating fitness. So kapag po si F-stat ay mas mataas, may critical F, reject. Pag naman po mas mababa, accept. So ito, mas mababa siya, so accept ito. Ito rin po ay mas mababa, so accept the null. Ito din po ay mas mababa, so accept the null. So lahat po sila accept the null. So alam naman po natin, pag accept the null, there is no significant difference. So ibig sabihin po, walang pinagkaiba yung attitude ng mga learners depende sa kanilang gender. Next naman, sa section attitude, there is no significant din. So, ganun din po ang ibig sabihin nito. So, walang pinagkaiba yung kanilang attitude sa computer class, depende kung naka-hands-on man sila o naka-lecture class. At sa interaction ng gender at ng section, sa kanilang attitude, wala din pong significant difference. So, ganito po natin siya i-present ng data. So, ayusin lang po natin para hindi matatapan ito pag ating nilagay sa Word. So, that's it po. So, I hope you learned something from our video in different statistical treatment na pwede natin gamitin. Yun lang po and thank you.